Gandang hapon po sa ating lahat, mga kapatid. Kung si Randy na ito, iyakin pa ako ni Randy. So, sa hapong ito ang ating pag-aaralan, makikita po natin dyan sa whiteboard. And subukan po natin tapusin within 30 minutes. Ayaw maniwala ni Brother Jerry. Talaga itong Brother Jerry na ito, basher ito. So mag-aaralan natin, what Christ has given us. Ano nga bang naibigay sa atin ni Jesucristo? Kumbaga, kung bakit yan ang naisip kong pag-aralan natin sa hapong ito dahil napapansin ko lang sa Facebook, kapag nag-browse ako ng Facebook, parang halos lahat kayo may inaabangan. Yung tipong nakalagay sa Facebook, gising na ako, gising pa ako, nasaan na? Dumaan na ba? Eh, ano ba naabangan natin ngayon? Bakit halos lahat ng tao gising? Yung naabangan natin, yung 1,000, 2,000, 3,000 ba? Ikani ko mga kapatid. So, ang point ko kasi, sa ngayon, nakakalungkot aminin dahil nabuhay din ako sa panahon ng nananap ako 70s eh. Hindi ko nasasabihin ko anong exact na edad. So 80s, may muwang na ako pagdating sa eleksyon. Sa 80s, ang eleksyon natin, hindi ko maalala na mayroong bigayan na ganyan. Hindi uso yung bilihan, hindi uso yung may gumagapa o kung ano man. Pero mayroong uso eh. Kaya lang, ang point ngayon, nagbibigay sila. Kapag sila'y nagbigay, para ano? Diba? Bakit sila nagbibigay? Pagkatapos nating tanggapin yung binigay nila, anong mangyayari sa atin? Anong mangyayari doon sa tinanggap natin? Pagkatapos nating tanggapin, pagkatapos ng ilang araw, magagastos natin, wala na. Pagka temporary, yung naibibigay sa atin. Kung may pakinabang man, maliit na bagay lang. Pero itong pag-aaralan natin ngayon, yun lamang bigay ng ating Panginoong si Jesucristo. Ano nga ba yung mga binigay ng ating Panginoong Jesucristo sa atin? Kasi nga sabi ko nga, yung mga bagay na inaabangan natin, inaabangan ng mga nagpe-Facebook na dumaan na ba, naibigay na ba, naghihintay ako, yung mga yung panandalian. Panandalian lang yun, walang maibibigay na masyadong malaking bagay sa atin. Pero yung panandaliang bagay na yun, nagagawa ng mga taong magpuyat, nagagawa ng mga taong maghintay, nagagawa nilang mag-abang, kahit na panandalian. Pero itong bigay ni Kristo, paano natin i-approach ngayon? Yung bigay naman ni Kristo sa atin. Sabi rito sa John chapter 10 verse 10, hindi pumaparito ang magnanakaw kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Yung mga magnanakaw, pag nagpuntang magnanakaw sa mga bahay natin, anong gagawin nila? Hindi naman tayo bibigyan ng pera ng mga yun eh. Ang gagawin nila para magnakaw. Pero ang ating Panginoon, sabi niya, ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan ito. So dito makikita natin, sabi ni Kristo, siya'y naparito, nagpunta siya sa atin para tayo magkaroon ng buhay. Anong klaseng buhay? Anong klaseng buhay, mga kapatid? Naniniwala akong buhay na walang hanggan kasi lahat tayo meron naman physical na buhay eh. Naipanganak tayo, buhay na tayo. Di ba? Pero kailangan mapunta ni Jesus sa atin, kailangan niya maghanyong tao, makipamuhay sa atin, na ibigay niya sa atin yung buhay na walang hanggan. At kung siya magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan, sabi niya, at kung magkaroon ng kasaganaan, ito, yung buhay na walang hanggan na ibibigay niya sa atin, sagana. Sabi sa English, in abundance. Pag sinabing sagana, may kahirapan, may kakulangan? Wala. Kapag si Kristo, nakita natin kapag siya'y nagbigay, sobra-sobra. Hindi kulang. Umaapaw. Sisiguraduhin niya na tayo ay kontento, na tayo ay pagiging
sagana. Kaya nga, iisip natin, pagdating natin doon sa buhay na walang hanggan, na pangako niya doon, may paghihirap ko ka. Problema ko ba natin kung anong lulutuin natin? Bandaran eh. Hindi na, no? Problema ko ba natin kung anong kakainin natin? Hindi na. Doon sa buhay na walang hanggan na yun, lahat ipoprovide ng Diyos sa atin. So, isa-isayin natin yung mga bagay na ibinigay sa atin ni Kristo. Una, sabi niya, Christ has given us salvation. Unang bagay na mahalaga na ibinigay ni Kristo sa atin, yung kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Nakakalungkot sa ibabaw ng mundo. Mas pinaprioritize ng tao yung kaligtasan ng kanilang pulsa o kaligtasan ng kanilang tiyan. Pero si Kristo hindi yun ang priority niya. Ang priority niya ibinigay niya sa atin, yung kaligtasan ng ating mga kaluluwa. In Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, basahin natin sa Tagalog. Efeso, Kapitulo 2, versikulo 8 hanggang sa versikulo 9. Ito po ang sabi diyan. Sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Anong sabi niya? Iniligtas tayo sa pamamagitan ng biyaya. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng regalo o gift na galing sa Diyos. Sa paanong paraan? Sabi niya, Jesus gave His life so we could be saved from sin and death. Paano tayo naligtas sa kasalanan at sa kamatayan? Anong kamatayan na tinutukoy dito? Again, hindi na naman ito yung kamatayan na nakasulat sa Hebrews 9:27. Sabi sa Hebrews 9:27, it is appointed unto men once to die. Ibig sabihin, kung lahat ng tao mamamatay na minsan, hindi tayo dyan inililigtas ni Kristo. Dahil lang tayo mamamatay. So, anong klaseng kamatayan? Yung pinagligtasan natin ni Kristo. Yung mababasa natin sa Revelation chapter 21 verse 8. Yung ikalawang kamatayan. Kamatayan sa impyerno. Si Jesus, na ganyong alipin, nakipamuhay sa mga tao, Philippians chapter 2 verse 5 hanggang 8, na siya'y nagmasunuring hanggang kamatayan para iligtas tayo sa ating mga kasalanan, para hindi tayo mapunta sa impyerno, para maugasan yung ating mga kasalanan. Now the question, yung klaseng yun ng pagliligtas sa atin, sabi, ibinigay ni Kristo yung kanyang buhay. Isipin natin, kung si Kristo hindi binigay ng Ama, John 3:16, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish but have everlasting life. Ibinigay ng Ama si Kristo para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung hanggang dun lang, kung dumating yung time na sabi ng Ama na kinakailangan mamatay ni Kristo para mailigtas tayo sa mga kasalanan natin, pero kung sabi ni Kristo ngayon kung mamatay para sa kanila, maliligtas ba tayo? Magkakaroon po ba tayo ng kaligtasan? Hindi. Kasi mula pa nung umpisa, Genesis pa lang, chapter 3, o chapter 12, verse 1 hanggang 3, nandun na yung pangako na merong isang tagapagligtas na darating, na yung tagapagligtas na yun, ang ating Panginoong Jesucristo, nakasulat sa Isaiah, siya'y mamamatay, para sa ganun, mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. So, kailangan yung buhay ni Kristo, kailangan maibigay ni Kristo yung kanyang buhay para tayo magkaroon ng kaligtasan. Ginawa niya o hindi? Ginawa niya. Dahil kung hindi siya namatay, wala tayong kaligtasan. Therefore, sabi natin yung kaligtasan natin, it is a gift, not something we can earn. Regalo na galing kay Kristo. Kaya nga sabi doon sa verse 9 ng Ephesians chapter 2, sabi niya, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Galing ng tao yun, hindi. Diba, galing ng tao, may magawa lang ng konti yung tao, konting bagay lang, konting pabor na magawa niya sa tao, ito forever na good boy.
Diba? Forever na lang ipapabalik-balik niya. Kung hindi dahil sa akin, wala kang ganyan. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka nagkaganito. Dahil gano'n ang human nature. Pero wala tayong kakayanan na iligtas yung ating mga sarili. Kaya nga, kinakailangan natin si Kristo na siyang magbubuwis ng kanyang buhay para sa gano'n magkaroon tayo ng kaligtasan. Kaya nga sabi doon sa, for it is by grace you have been saved. Ano ibig sabihin ng grace? Grace is simply unmerited favor. Isang regalo. Regalo na ibinibigay sa atin, deserving man tayo hindi, ito ipinagkakaloob sa atin ng libre. Pero sa part natin, kung tutusin, hindi tayo deserving. Dahil makasalanan tayo. Pero kahit makasalanan tayo, ibinigay pa rin ni Kristo yung kanyang buhay upang sa ganon tayo magkaroon ng kaligtasan. Anong klaseng kaligtasan? This salvation brings freedom from guilt and shame. Ibig sabihin, nung iligtas tayo ni Kristo, nung hinugasan ng ating mga kasalanan, nakatakas na tayo sa kahihiyan. Anong uling pagkatao ba meron tayo noon? Hindi tayo Kristiyano. Maaaring problema tayo ng barangay. Maaaring sakit tayo ng ulo ng mga magulang natin. Maaaring yung iba sa atin, tirador ng native na manok. Di ba? Ibig sabihin, gumagawa tayo ng kasalanan. Kung babalikan ninyo yung buhay natin, nung tayo hindi pa Kristiyano, kaya hindi. Kaya ano po? Dahil tayo po yung mga alagad ng demonyo noon, dahil mga makasalanan. Pero dahil sa ating Panginoon, dahil sa regalong kaligtasan ni Kristo, ay hindi na tayo mga makasalanan ngayon. Tayo mga Kristiyano na tayo meron ng kaligtasan at pag-asang makarating sa langit. So kung i-apply natin sa buhay natin, question, have you accepted this gift or are you still trying to earn it? Halos lahat naman po sa atin dito, Kristiyano na po. Tinanggap na natin yung regalong yan ni Kristo na kaligtasan. Paano sa mga hindi pa tumanggap? Paano sa mga hindi pa Kristiyano? Ano po bang dapat natin gawin? Diba? Hear, believe, repent, confess, and be baptized. Kapag nakumpleto natin yung limang yun, saka pa lang natin makakamit yung regalong yan ng ating Panginoong si Yesu Cristo. Hindi si Brother Jerome nagsabi. Dahil sabi sa Acts 2:38, repent and be baptized for the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Ano yung gift na yun? Yun yung kaligtasan na kaloob ng ating Panginoong si Yesu Cristo. Matatanggap lang natin kapag tayo nabautismuhan. Hindi po ako nagsabi. Ang nagsabi po, Biblia po, salita ng ating Panginoon. Number 2, Christ has given us new identity. O binigyan tayo ni Kristo ng bagong pagkatao. Di ba ba? 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Basahin po natin sa wikang Tagalog. 5:17 sabi niya, kaya kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago. So sabi, nung tayo na kay Kristo na, nung tayo nakatanggap na ng kaligtasan, nung tayo na bautismuhan na, tayo meron ng bagong pagkatao. We are no longer defined by our past, our failures, or what others say. Ibig sabihin, hindi na kailangan sabihin pa ng mga tao na, ikaw, dati kang ganito. Dati kang kabo. Diba? Dati kang kabo ng, alam mo yun. Dati kang gumagawa ng ganito. Dati kang lasinggero. Dati kang basagulero. Nung time na tayo na bautismuhan, nung time na hinugasan ng ating Panginoong Jesucristo yung ating mga kasalanan, burado na kay Kristo yan. Wala nang marka sa ating Panginoon. Hindi gaya ng tao na kahit nagbago ka na, paulit-ulit niyang ibabalik yung mga dati mong pagkatao. Pero kay Kristo, ang sabi, binigyan niya tayo ng bagong pagkatao. Kaya nga sabi daw sa Biblia, Romans chapter 6 verse 3 to 4, inilibing natin yung dating pagkatao natin. At kapag inilibing, sabi niya, pag angat mo sa tubig, ikaw ay bagong nilalang.
Hindi na ikaw yung Jerome na makasalanan. Hindi na ikaw yung Jerome na gumagawa ng malino. Ikaw yung Jerome na ngayon, na bagong Kristiyano, mag-i-start ka from scratch. Na ikaw ay malinis na. Ikaw ay bagong, yun ang maganda sa ating Panginoon. Binigyan niya tayo ng bagong pag-asa. Bagong pagkatao, wherein sabi niya, Christ calls us sons and daughters of God. Bakit? Ano ba tayo noon? Anak ba tayo nino noon? Anak ng tatay natin, anak ng nanay natin? Tanong natin Biblia. Anak tayo nino noon. John chapter 8, verse 44. Sabi niya rito, 1:8:44, kayo'y sa inyong amang diablo, at ang mga nais ng inyong ama, ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao, buhat panakuna, at hindi nananatili sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya, sapagkat siya isang sinungaling at ama nito. So, ibig sabihin, nung tayo hindi pa mga Kristiyano, nung hindi pa tayo binibigyan ni Kristo ng bagong pagkatao, anak tayo nino? Anak tayo ng Diablo. So, ano mas gusto ninyong pakinggan? Yung anak ka ng Diablo o anak ka ng Diyos? Napakasarap nung binigyan tayo ni Kristo ng kaligtasan, binigyan niya tayo ng bagong pagkatao na tayo'y ginawa niyang anak ng Diyos. Na bilang anak ng Diyos, sabi niya, binigyan niya tayo ng new purpose, new value, and a new destiny. Ano yung new purpose? Dati nung makasalanan tayo, sakit tayo ng ulo. Problema tayo ng lipunan. Pero ngayong Kristiyano na tayo, meron na tayong bagong purpose. Ano yung purpose natin? Hindi na para manggulo. Hindi na para gumawa ng mali. Ang purpose natin, makauwi sa langit. Ang purpose natin, paglingkuran ng ating Diyos. Kaya nga sabi Ecclesiastes 12:13, let us hear the conclusion of the whole matter, fear God and keep His commandments. Meron na rin tayong bagong halaga. Ano yung halaga natin? Tayo na yung mga anak ng Diyos. At bilang mga anak ng Diyos, pababayaan ba tayo ng Diyos o hindi? Di ba hindi tayo pababayaan ng Diyos? Sino sa atin ang mga magulang? Mga magulang, na-experience nyo na, pagkain kakainin nyo, pero kung nagugutom yung anak nyo, anong gagawin nyo? Susubo niya na kaagad? Hindi natin susubo. Ipoprovide natin, ibibigay natin sa ating mga anak. Ganon ang Diyos sa atin. Ganon ang pagpapahalaga ng Diyos sa atin. Hindi na tayo pababayaan sapagkat tayo mahalaga sa Kanya, and we have a new destiny. Anong destiny? Destinasyon natin nung hindi tayo Kristiyano, makasalanan tayo. Revelation 21:8, destinasyon natin nung makasalanan tayo, pupunta tayo sa impyerno. Bakit natin alam? Romans 6:23, the wages of sin is death. Pero ngayong Kristiyano na tayo, ano yung bagong destinasyon natin? Langit. Diba ba? Dahil mga anak na tayo ng Diyos, meron na tayong destinasyon na makakauwi tayo sa langit. Kaya nga sabi ni Kristo, John chapter 14, ipinaghahanda ko kayo ng inyong kalalagyan sa tahanan ng aking Ama. Nandoon pinaghahanda tayo ni Kristo ng kalalagyan natin sa langit. So kung i-apply natin sa buhay natin, are you living like the new creation God says you are? Tayo nga ba'y nabubuhay ayon dun sa bagong pagkatao na bigay ng Diyos sa atin? Tayo ba'y nabubuhay bilang Kristiyano? Hindi naman nabubuhay pa rin tayo bilang mga makasalanan. Huwag na po sana. Ano po? Binago tayo ng Panginoon, manatili po tayo doon sa binigay niya sa atin. Number 3, or letter C, Christ has given us the Holy Spirit. Yung Espiritu Santo. Ito yung pagkakataon na sinasabi ni Kristo na darating ang panahon, siya'y pagkakanulo, siya'y mamamatay. Pagkatapos ng 3 araw, sabi niya sa mga alagad, siya'y muling mabubuhay, and then after that, babalik siya sa langit. Nung narinig ng mga alagad na siya'y babalik sa langit, siyempre nalungkot yung mga alagad. Nalungkot yung mga alagad dahil wala na silang kasama. Iiwanan na sila ng ating Panginoong si Jesucristo. Pero nung naramdaman ng ating Panginoong Jesucristo yung kanilang kalungkutan, anong kanyang sabi?
John chapter 14, verse 16, sabi niya, at ako'y dadalangin sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng ibang mga aliw, upang siyang sumainyo magpakailanman sa makabigbagay ang Espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanlibutan sapagkat hindi nito siya nakikilala, ni nakikilala man siya. Siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y tumataan sa inyo at sa inyo. Anong sabi niya sa mga alagad? Sabi niya, huwag kayong malungkot dahil magpapadala ako ng isang mga alip. Magpapadala ako ng makakasama niyo. Totoo po yun. We are not left alone. He gives us the Holy Spirit to live within us. Literal. Ang akala ng iba, literal, natatanggapin mo daw yung Holy Spirit. Dahil sabi nila sa Acts chapter 2, tinanggap naman nila yung Holy Spirit. Meron daw bumaba, proven tongues na sinasabi, tinanggap daw nila na, literal ang tinanggap po nila yung kapangyarihan. Yung kapangyarihan na bigay ng Holy Spirit. Pagkatapos ng bumalik ni Kristo sa langit, naghintay yung mga apostol sa Acts chapter 2, dumating yung Espiritu Santo na kung saan tinanggap ng mga apostol at sila nagkumpisang magsalita sa iba't ibang wika. Anong ibig sabihin? Si Brother Jerome na hindi marunong mag-itawis, biglang nag-itawis. Diba? Biglang sabi niya, Kuriamon. Tinabi. Diba? Biglang marunong na magsalita ng iba na si Brother Jerome, itawis, malaweg, o kung anumang klase ng salita. Bakit? Dahil doon noong unang panahon sa Jerusalem, once a year, naggagather doon, yung more than 15 na mga nasyon, naggagather sila doon para sumamba sa Diyos. So para maturuan silang lahat, kinakailangan yung nagtuturo sa kanila, fluent sa language nila. So nangyari, tinanggap nga ng mga apostol yung kapangyarihan na bigay ng Holy Spirit at sila'y nag-umpisa na nagsalita sa iba't ibang wika. May mga taong nakarinig na hindi nila maintindihan yung sinasabi dahil hindi naman sila ibanan. Ang sabi nila, tingnan niyo itong mga taong to, kaaga-aga, sabi nila, mga alagad sila ni Kristo, kaaga-aga, mga lasing na. Nung narinig ni Pedro, sabi ni Pedro, hindi lasing mga kasama kong to. Bagkus ito yung sinabi ni Propeta Joel na sa mga huling araw, ibubuhos ng Diyos ang kanyang Espiritu sa inyong mga anak at sila'y mag-uumpisang magsipanghula para sa kaligtasan. Ngayon nga ang ginawa nila Pedro, ipinangaral nila ang patungkol sa ating Panginoong Jesucristo, kung paano si Kristo ibinigay ng Diyos para maging tagapagligtas natin, pero pinakinggan pa siya. Hindi. Ang sabi niya, hindi ninyo siya pinakinggan. Sa halip, pinapako ninyo siya sa krus. Pero magkagano man, pagkatapos ng 3 araw, muli siyang nabuhay, bumalik siya sa langit, at ngayon ginawa siyang Panginoon at Kristo ng ating Diyos. Doon na-realize ng mga tao na sila totoong nagkamali. Kaya ang tanong nila, anong dapat namin gawin para kami ay maligtas dahil na-realize nilang nagkamali sila at nagkasala sila kay Kristo. Kaya nga sabi ni Pedro, repent and be baptized. Sino nagsabi nun? Hindi po si Pedro. Ang nagsabi nun, nagbigay ng kaalaman para sabihin ni Pedro, walang iba kundi ang Espiritu Santo. Pero Brad, nasa na yung Espiritu Santo ngayon? Yung Espiritu Santo, naririto na po sa ating Biblia. 1 Peter, mababasa natin na the Bible is inspired by the Holy Spirit na ibigay para maisulat yung mga salita ng Diyos. Na ang gawain ng Spirit, it is to comfort, to guide, to empower, and to convict us. Para kung gano'n, kapag mayroon tayong problema, pupunta tayo sa Espiritu Santo, literal na Espiritu Santo, hindi. Buksan natin yung Biblia natin, basahin natin, kung mayroon tayong problema, ay mararamdaman natin, i-comfort tayo ng salita ng Diyos. Kapag tayo nagbubuluhan sa buhay, anong gagawin natin? Punta tayo sa Biblia, salita ng Diyos, i-guide niya tayo kung anong mga bagay na dapat natin gawin para hindi tayo magkasala at para magkaroon tayo ng encouragement sa ating mga buhay. Empowers. Kapag pinanghihinaan tayo, saan tayo pupunta? Punta tayo sa Biblia. Tuturo niya kung paano tayo magiging malakas. I-guide niya tayo. And convict. To convict. Anong ibig sabihin? Kapag gumagawa tayo ng kasalanan, minsan matigas ang ulo natin.
pasaway tayo, basahin mo yung Biblia mismo magsasabi kung tama o mali yung ating ginagawa. Yung dahilan kung bakit ibinigay sa atin yung Espiritu Santo. Sabi niya, He helped us grow and bear fruit. Tinutulungan tayo ng salita ng Diyos, tinutulungan tayo ng Espiritu Santo na lumago at magkaroon ng bunga. Anong klaseng bunga? Kapag kayo nagtanim, anong klaseng bunga ang gusto ninyo? Yung bungang bulok o yung bungang makapagbibigay ng sustansya? Diba? Kaya nga yung fruit of the Spirit, makikita natin love, peace, diba? Pagmamahalan. Yun yung mababasa natin sa Galatians chapter 5, verse 22 to 23. So, if i-apply natin sa buhay natin, are you listening to the Holy Spirit in your daily life? Nakikinig pa tayo sa salita ng Diyos? O baka mas pinapakinggan natin yung sinasabi ng sarili natin utak? O sinasabi ng ibang tao? Huwag po mga kapatid. Narito po ang salita ng Diyos na ibinigay po sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Letter D, Christ has given us, ito yung gustong-gusto ko, eternal life. Sino may gustong mabuhay ng walang hanggan? Ako gusto ko. Pero dito sa ibabaw ng mundo, okay na sa akin yung 100. Sabi mo 100,000 eh. Para makuha. Para makuha ko eh. Baka kung hindi ko makuha, di kukunin lang ng gobyerno. Diba? Sabi dito, Christ has given us eternal life. Tignan nyo yung pagkakagawa ng sentence, Christ has given. Ma'am, pag given, tapos na hindi pa. Diba? Pag given, naibigay na hindi pa. Naibigay na eh. Ibigyan tayo ni Kristo ng buhay na walang hanggan. Gumawa siya ng paraan para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Nasa atin na lang yan kung tatanggapin po natin. Diba? Sabi John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish but have everlasting life. So para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, anong gagawin natin? Manampalataya tayo kay Kristo. Manampalataya lang. Siyempre, kung tayo nanampalataya, may kasamang gawa. Faith with action. Hindi naman pwedeng faith lang. Kaya nga, sabi niya, this is more than just a promise of heaven. It's a new quality of life starting now. Ulitin na rin. Sabi niya, this is more than just a promise of heaven. Ang sabi kasi nila, yung eternal life, tingnan nyo, itong whiteboard marker, walang forever. Yung eternal life daw, makakamit natin saan? Sa langit, ano po? Kaya ang sabi ng iba, pag nakapasok ko sa langit, saka ako matatanggap ng eternal life. Pero sabi rito, it's a new quality of life starting now. Ibig ko lang sabihin, yung eternal life na yan, na promise, na inaakala natin matatanggap natin sa heaven, kailangan palang umpisan na natin ngayon. Para totally na ma-receive natin, kailangan ngayon pa lang, pina-practice na natin yan. Ini-start na natin tanggapin yung buhay na walang hanggan na yan. Bakit? Dahil kung hindi natin i-start ngayon, hindi tayo Kristiyano. O kaya nagkakasala tayo, gumagawa tayo ng kasalanan, biglang bumalik si Kristo. May mga palakay sa langit? Tatanggapin yung eternal life na yan? Hindi. Kaya ngayon pa lang, ngayon buhay tayo, i-grab na natin, sabi natin, claim natin, nasa atin na yung buhay na walang hanggan. At dahil binigay na ni Kristo, i-apply natin sa buhay natin. Magpakatapat tayong Kristiyano, huwag tayong gumawa ng kasalanan para sigurado tayo, matanggap na natin yung buhay na yan pagdating natin sa langit. Hindi po natin tatanggapin yan pag nasa langit na tayo. Ngayon pa lang. Di ba ba? We live with hope, peace, and purpose, knowing the end is secure. Ngayong Kristiyano na tayo,
ngayong binigay ni Kristo yung buhay na walang hanggan sa atin, meron tayong pag-asa? Meron tayong katahimikan? Ano na yung purpose natin? Ay, makauwi doon. Diba? Sabi mo, yung hope natin, peace and purpose it is secure. Hindi kagaya ng hinihintay natin tuwing gabi. Diba? Yung hinihintay natin sa gabi, ay kung wala kayo sa listahan, may mapapala kayo. Diba? Nagpuyat lang kayo, wala naman kayo sa listahan, wala kayong mapapala. Pero itong regalong ito ng ating Panginoong Jesucristo, yung buhay na walang hanggan na yan, walang lista-listahan dyan. Nung binigay niya yung kanyang buhay, John 3:16, nung ibinigay ng Ama si Kristo, nung napako si Kristo sa krus, nung namatay siya, para sa lahat yan. Para sa lahat. Nasa atin kung tatanggapin natin. Diba? Binigyan ka ng regalo. Ito yung regalo ko, sabi ng Diyos. Nasa atin kung tatanggapin po natin. So, i-apply natin sa buhay natin, how does the promise of eternal life shape how you live today? So, paano nga ba yung pangako ng buhay na walang hanggan na nakapagbago ng inyong mga buhay? Paano na tayo nabubuhay kayo? Ganun pa rin ba yung buhay natin? Makasalanan? Gumagawa pa rin ba tayo ng mali? O ang pinangahawakan natin, nasa akin na yung buhay na walang hanggan, kailangan kong panghawakan. Kailangan huwag kong bitawan. Para pag bumalik si Kristo, totoong sa langit ako makapawin. So sabi natin, Christ has given us, una, salvation. Sino makapagbibigay ng kaligtasan sa atin? Meron mo ba? Maliban kay Kristo, wala. Acts chapter 4, verse 12. Christ has given us new identity. Hindi na tayo makasalanan. Tayo mga anak na ng Diyos. Christ has given us the Holy Spirit. Naririto po para maging guide natin habang tayo nabubuhay, hindi tayo mapariwara, manatili tayo matapat sa ating pananampalataya. And Christ has given us eternal life. Buhay na walang hanggan. Yung apat na binigay niya ni Kristo, sabi ron, gifts we could never earn but can freely receive. Hindi natin kayang pagtrabahuan yan. Kahit anong gawin natin. Pero, libre nating matatanggap. So, ang question, tinanggap ko na po ba? Eh kung hindi nyo pa tinanggap, parang ako rin po. Parang ako rin kayo, may tama sa ulo. Libre na, ayaw nyo pang tanggapin. Diba? Binigyan tayo ng kaligtasan, bagong identity, bigyan tayo ng buhay na walang hanggan, tanggapin po natin. And in such, bilang mga Kristiyano, we respond with gratitude. Magpasalamat po tayo kay Kristo. Kung wala si Kristo, wala tayo ng mga bagay na yan na ini-enjoy natin ngayon. By receiving or recommitting to these gifts. Kung hindi nga tayo Kristiyano, kung tayo'y hindi pa natin tinatanggap yung mga regalong yan, tanggapin po natin para ma-enjoy natin yung mga regalo ni Kristo. Number 3, as Christians, we must share them with others. Ibahagi natin. Huwag tayong maging selfish. Di po ba? Pag na-receive natin yung regalong galing sa ating Panginoon, ibahagi natin para yung iba rin magkaroon ng kaligtasan. Magandang hapon sa ating lahat. Maraming salamat po sa pakikinig. Hopefully, maabot tayo ng 30 minutes.